Ito ang Baguio City, ang summer capital of the Philippines. Taglay ang malamig na klima kahit patag-init na sa buong bansa. Ang pangalang Baguio ay mula sa salitang Ibaloy na Baguio na ang ibig sabihin ay lumot. Ito ay may distansyang nasa 245 kilometers mula Metro Manila. Tunghayan ng pagbaybay sa MacArthur Highway hanggang sa napakagandang mga kalsada ng probinsya ng Tarlac at Pangasinan patawid ng La Union. Sa Ken Road tayo dadaan upang ang mga magagandang tanawin ay ating masaksihan. Grabe, nakakalula. Kaya sa video na ito ay samahan nyo akong bumiyahe papuntang Baguio gamit lamang ang motorsiklo. At bago tayo magsimula sa ating biyahe ay shoutout muna sa ilang mga walang sawang sumusuporta sa ating vlog. Shoutout kay RJ Del Monte ng Binakayan, Kawit, Cavite. Shoutout kay Elmer Arojo ng Haro, Leyte. Shoutout kay June Papa watching from Tondo, Manila. At para ma-shoutout kayo sa susunod na video, i-comment nyo lang ang inyong buong pangalan at kung taga saan kayo para ma-shoutout natin sa susunod na vlog. Kaya tara, umpisahan na natin ang ating biyahe. Yo, good morning sa ating lahat guys. So biyahe tayo ngayon pa Baguio City, no? At ang ride out natin ngayong oras na to ay 5:38 AM. Dito tayo manggagaling sa Mindanao Avenue, Quezon City. At kakaran tayo dito sa may Tandang Sora Avenue. So ang daan natin ngayon ay papuntang Karuhatan sa Valenzuela. Doon yung labas natin papuntang MacArthur Highway. So tara guys. At ito naman ngayon ang Sangandaan Quirino Highway. Tawid lang tayo sa kabila. Dito sa may Karuhatan, Valenzuela, kanan tayo dito sa may MacArthur Highway. Tapos dire-diretso na natin to papuntang Bulacan or madadaan na natin ang Bulacan. So tara. Ang oras ay 5:55 AM. At malamang sa malamang kung didiretsohin natin tong biyahe na to ay tanghali makakarating tayo ng Baguio City. At dumadaan tayo ngayon dito guys sa kahabaan ng Marilao, Bulacan, partikular dito sa may SM Marilao. Ang oras ay 6:11 AM. Lamig ng hangin. As of 6:23 AM, binabagtas naman natin itong kahabaan ng Balagtas, Bulacan. At totally maliwanag na sa dinadaanan natin ngayon guys. At 220 kilometers pa mula rito bago makarating ng Baguio City. Malayo-layo pa itong biyahe natin ito. Nadaanan natin tong flyover na to. Sa unahan ay kakanan lang tayo. May unang daan sa kanan pero hindi tayo dadaan dyan dahil yan ay pa NLEX. Doon tayo sa unahang kanan pagkatapos natin matawid itong tulay ng NLEX. Pagtawid ng tulay, kanan tayo rito. Bali itong daan na to ay paikot papunta ng bayan ng Malolos. At pag naikot na natin yung kalsada na yon, sa unahan lang ay meron tayong madadaan ng isang arko. At ito ang arko ng Malolos City, Bulacan. Diba? Napakaganda ng arko na yun. Mga Spanish era ang design. So yun, nandito tayo sa Malolos City. At syempre, dire-diretso pa rin itong biyahe na to dito sa may MacArthur Highway. So tara. At gusto ko lamang ipabatid sa inyo lahat guys, nandito tayo ngayon sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan. Ang susunod na bayan nito ay ang kapalit na sa probinsya ng Pampanga. Ang oras ay 6:47 AM. 1 hour and 17 minutes mula nang nag-ride out tayo sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Tara.
At kapag nadaanan na natin itong Jed's Island Resort sa aking kanan, sa unahan lang nito ay nandun na yung Arco ng Pampanga. Kaya mula rito sa bayan ng Kalumpit sa Bulacan ay patawid na tayo ngayon sa probinsya ng Pampanga, dito sa bayan ng Apalit. Tara tara. At grabing lamig ng hangin sa mga oras na to habang papasok tayo dito sa bayan ng San Fernando, probinsya ng Pampanga. Ayun na yung Arco guys ng City of San Fernando, Pampanga. Tara tara. Yo guys, ang oras ay 7:35 AM at dito sa kahabaan ng MacArthur dito sa may San Fernando, Pampanga ay huminto muna kami saglit dito sa may 7-Eleven dahil nagmerienda lang. Ayan, di naman siya gaano matatawag na almusal, merienda lang, siopaw, no? At yun, 2 oras mula sa ride out natin kanina sa Mindanao Avenue sa Quezon City. Ayan, dito tayo sa may San Fernando, Pampanga. So doon tayo papunta, doon tayo galing kanina. So syempre, ano pang hinihintay natin? Tara, biyahe na ulit tayo. Ito naman at ating dinadaanan ng SM Telebastagan dito sa may San Fernando, Pampanga. Kapag nakita na natin itong SM Telebastagan, ibig sabihin tayo ay papasok na sa bayan ng Angeles dito sa Pampanga pa rin. So ayan, merong Arco ng Angeles City. Papasok tayo rito. Ang oras ay 8:10 AM. At kanina medyo malamig pa ang hangin dahil maaga-aga pa. Ngayon medyo ma-feel mo na papainit na yung hangin dahil nga sa oras syempre. Kaya tara tara. At kumusta kayong lahat? Dito tayo ngayon dumadaan sa bayan ng Mabalacat sa probinsya ng Pampanga. At siya nga pala, kung gusto nyo magpa-shoutout, i-comment nyo lang kung taga saan kayo at lagyan nyo na rin ang inyong buong pangalan para ma-shoutout natin sa susunod na video. Tara! Mula rito sa Mabalacat, Pampanga, natatanaw natin ang Bamban Beach. So mula rito sa Mabalacat ay patawid na tayo sa probinsya naman ng Tarlac at partikular sa bayan ng Bamban. Tara tara tara. Welcome to Bamban, Tarlac. Ganda ng tulay na to. Pag nababanggit o naririnig ko yung bayan ng Bamban, naalala ko si Alice Guo. Siya yung dating mayor dito pero nakulong na. So ang oras guys ay 8:36 AM. Halos eksakto 3 oras mula nang nag-ride out kami sa Mindanao Avenue. Kaya dito na tayo sa Bamban, Tarlac. Sa bayan ng Bamban tayo na ay nakalagpas. Dito naman tayo ngayon dumadaan sa bayan ng Capas, probinsya ng Tarlac. Tara. Mabuhay lungsod ng Tarlac. Tayo ay lalagpas na sa bayan ng Capas at tatawid naman tayo rito at dire-diretso pa rin tayong babakbak ng biyahe dito sa City of Tarlac. Tarlac City na tayo guys, let's go. Nasa kaliwa natin ang SM Tarlac. So far so good ang panahon ngayon. Ang oras ay 9:10 AM. Nandun sa unahan nakikita kong kaulapan doon o kalangitan ay wala namang akong nakikita na uulan o nagbabansyang pag-ulan. Sana ganyan hanggang mamaya, hanggang sa makarating ng Baguio City. Let's go Baguio, tara. Ang sarap nakita nito mga arko na to. May nakalagay maraming salamat po. Tayo ay palabas na dito sa Tarlac City. At tumatawid naman tayo dito ngayon sa bayan ng Hirona, dito pa rin sa probinsya ng Tarlac. Luwag ng kalsada ngayon dito sa Hirona, Tarlac. Takbo natin 88, 89, 85 to 88 kilometers per hour ang takbo natin dito.
Mula rito sa Herona Tarlac, 109 kilometers daw, ay makakarating na tayo ng Baguio City. Mula rito sa Herona Tarlac, patawid na tayo ng Paniki Tarlac. Nakalagay no sa arko nila, welcome to Paniki Tarlac. Abe, ang ganda ng kalsada rito. Woo! Yo guys, so update tayo, 9:44 AM. Dito tayo ngayon sa Moncada. Malapit na tayo sa probinsya ng Pangasinan. First time kong dumaan dito na nakamotor at grabe, maganda ang kalsada rito. Yo, good morning guys. Ang oras ay 9:52 AM at nandito tayo ngayon sa Moncada, Tarlac. At huminto muna tayo saglit. Ito yung pangalawang stopover natin mula Metro Manila. Yung unang stopover natin ay sa San Fernando, Pampanga. Tapos dito naman tayo, ikalawang stopover sa Moncada, Tarlac upang mag-CR. Ayan, dahil naiihina. Sobrang ganda ng kalsada rito sa Panorte. First time kong magmotor dito banda sa lugar na to. At masasabi kong goods na goods kumpara sa mga dinadaanan natin pauwi ng Leyte, papuntang Quezon Province o kaya Bicol. So goods na goods yung kalsada rito. And then mula rito sa Moncada, yung next na pupuntahan natin o bayan ay sa Rosales sa Pangasinan na. So mula rito sa probinsya ng Tarlac, patawid na tayo ng Pangasinan. So CR lang tayo rito and then konting pahinga, ilang minuto, tapos biyahe na ulit tayo. At see you Baguio mamaya-maya. Let's go! At mula rito sa Moncada, Tarlac ay ride out na ulit tayo. At ang estimate na biyahe natin na makakarating tayo sa Baguio City ay siguro wala nang 3 oras. So kung ngayon ay 10:17, siguro yan mga alauna o lagpas alas 12 ay makakarating na tayo ng Baguio City. Napakaganda talaga ng kalsada rito sa bandang Panorte na. Paglagpas ng Tarlac City, grabe, ang ganda ng kalsada. Dire-diretso nakakabelo tayo, nakakapagpabilis tayo ng takbo. And itong kalsada ang masarap daanan, no? May mga punong kahoy kaya malilim sa mismong kalsada. At mula rito sa probinsya ng Tarlac, papasok na tayo ngayon sa probinsya ng Pangasinan, dito sa bayan ng Rosales. Tara guys, nakalagay na welcome to Pangasinan. Let's go. So tayo ngayon ay bumabiyahe o dumadaan rito sa bayan ng Rosales sa Pangasinan na tayo. So ano yung mga bayan na nadaanan natin? Una syempre sa Metro Manila, doon tayo nag-ride out. Ikalawa sa Bulacan, Pampanga, Tarlac, at ngayon dito naman sa Pangasinan. Tara. Nasa kanan natin ang SM City Rosales. Medyo matraffic lang dito sa bahaging to ng Rosales, Pangasinan dahil meron ditong malawak na intersection at sobrang daming mga sasakyang dumadaan. At bukod dyan, matagal rin ng stoplight. Kanina nasa 100 plus seconds yan. At sa isang napaka-traffic na intersection ay madadaanan natin itong tulay. Medyo mahaba-haba rin itong tulay na ito. At merong nakalagay dito, Villasis, Bagsakan, 1 kilometer. Yun, natakatawid na tayo rito sa tulay. At dito naman tayo ngayon sa Villasis, Pangasinan. May nakalagay na arko doon. Villasis, the vegetable bowl of Pangasinan. Dinaanan na natin ang bayan ng Rosales. Ngayon din ang Villasis. Ngayon naman ay nandito tayo sa Urdaneta City, Pangasinan. Nasa kanan naman natin guys itong SM City Urdaneta Central. At grabe yung traffic dito. Dito sa Urdaneta City meron ditong bypass road, pero hindi ko muna tinry doon para ma-feel ko naman yung mismong proper o syudad nitong Urdaneta. Yun nga lang, dahil hindi tayo dumaan sa bypass road ng Urdaneta City, talagang syempre ma-experience natin dito yung mabigat na daloy ng trapiko. Itong kalsadang dinadaanan natin ngayon ay bahagi na to ng bayan ng Binalonan. Dito pa rin syempre sa Pangasinan. At merong stoplight intersection kasi kaya hinto muna tayo. Yung way natin guys ay padiretso pa rin papuntang Baguio. Itong pakaliwa meron nakalagay na signage doon, Tumanawag, Pangasinan, doon daw. And then sa kanan ay papuntang Binalonan town proper. So tayo ay diretso lang papuntang Baguio City. Ang oras ay 11:12 AM. Time check 11:21 AM at nandito tayo ngayon sa Poso Rubio, Pangasinan.
At may dinadaanan na naman tayo ditong isang napakahabang tulay at mayroon doong arko mula rito sa probinsya ng Pangasinan. Ay tatawid na tayo ngayon sa probinsya ng La Union, partikular sa bayan ng Rosario. Ayun na yung arko guys. At ayan, yung arko na yan, ang arko papasok sa probinsya ng La Union. At mula rito sa may pinagkainan lang namin guys, nananghalian kami. Meron dito nagsasangang daan, ito yon. Kaliwa ay Marcos Highway, itong kanan naman ay Paken Road. So dito tayo sa may Kenon Road dadaan. Hindi naman na bago sa akin ang pagpunta ng Baguio City. Bali, ito yung magiging ika-4 yata o ika-5 punta ko ng Baguio. Pero ito yung first time ko na magmomotor papuntang Baguio City. At kaya naman guys, syempre subukan nating dumaan dito sa Kenon Road. Tara tara. At kasalubong sa atin dito ang arko. May nakalagay guys, welcome to Benguet Province. Ayun no, nakalagay na welcome to Benguet Province. So mula La Union ay nandito na tayo sa province of Benguet. At may dadaanan tayong isang tulay. Uy, Camp 1 Tuba Benguet. Yun. So ito pala yung tinatawag nilang Camp 1 Tuba Benguet. Ganda ng view rito. Dito sa may kanan natin guys, yan ay diversion road kanina. Mula La Union papuntang Kenon Road. So hindi tayo dumaan dyan kanina. Kasi pag dumaan tayo ng diversion road, hindi tayo dadaan dun sa mismong arko nung La Union. So yun, dinaanan natin yun. At andito tayo sa Camp 1 Tuba Benguet. Kahit andito pa lang tayo sa bungad ng Benguet Province, ay mapifeel na talaga natin yung lamig ng hangin. Oh, ang ganda ng view doon. Kita nyo ba dun guys? Kita nyo ba? Ganda ng kaulapan, tas kabundukan, tabi-tabing mga bundok. Tas dito sa gilid, ito yung sinasabi nila na kalimitan ay nagkakaroon ng mga rockfall, yung pagguho ng mga bato rito. Kaya yung iba natatakot rin dumaan dito sa Kenon Road dahil nga may mga paminsang-minsang pagbagsak daw ng mga bato. Ito ang matitibay, mga nakabike. Sa bahaging ito ng Kenon Road meron pa ditong waterfalls. Hanep. Kadahan-dahan lang. Wait. Balik tayo saglit. May waterfalls oh. Galing. Dito sa kabaan guys ng Kenon Road, makikita natin dito kung papunta tayo ng Baguio City, sa kaliwa natin ayun merong napakataas na waterfalls. Ayun, may nakalagay I love Tuba. Tapos doon napakaastig, napakataas ng waterfalls. Tapos may hanging bridge pala doon. Dito lang siya along the road. Yan, tapos sa kaliwa mayroong waterfalls. Napakataas talaga niya.
may ganitong tulay ulit. Grabe yun, no? May tulay ulit. Camp 5, Bridge 2. Ito yun. Grabe, nakakalula. Puro bato. Ooh. Approaching tayo dito sa may tunnel, dito sa Cannon Road pa rin. Approaching tayo guys dito sa Lions Head. Kaya pala bumabagal lang dalo ng trapiko dahil ito nga hinihintuan ng mga tao. So bawal mag-parking dun lang sa unahan. Yo guys, so mula sa ilang oras na biyahe natin mula Metro Manila ay nandito tayo sa may Lions Head. Ito yung ilan sa pinupuntahan mismo syempre ng mga turista pag umakyat ng Baguio. Dahil ito yung simbolo o parang pinaka-welcome or yung nagwe-welcome sa mga turista rito sa Baguio City. So ito yung Lions Head. Pero dito sa may area kung saan malapit sa Lions Head, bawal dito mag-park ng sasakyan ng motor. Doon lang banda sa unahan, tas lakad lang konti. Sa paligid nitong Lions Head or dito sa bandang gilid ng Lions Head ay may mga nagtitinda rin naman dito. Mga souvenir o iba't ibang mga pagkain meron din. Mga nagtitinda ng ice cream. Basta iba't ibang mga paninda dito sa Lions Head. Kaya expect nyo na kapag dito kayo dumaan ay medyo matraffic na dahil nga maraming mga humihinto, maraming mga nagpapapicture sa Lions Head. Makalipas ang lagpas 7 oras na biyahe mula Metro Manila ay nakarating na tayo sa Baguio City. Ito ang pinakamalayo kong biyahe panorte at masasabi kong napakasulit dahil sa ganda ng mga kalsada mula probinsya pa lamang ng Pampanga. Nakapag-Baguio ka na rin ba gamit motor? I-share mo naman sa ating comment section ang experience mo. Pero kung hindi pa at nagbabalak ka, ito ang ilang mga detalye na ibabahagi ko sa inyo. Ang buong gasto sa gasolina papunta ay 350 pesos. Nasa 7 oras ang biyahe ko pero pwedeng mas maging maikli depende sa bilis ng takbo ninyo. Kung madilim kayong makakadaan sa Cannon Road, mag-ingat dahil may ilang mga kalsadang basa, iwasan ng dulas. Kung nais yung mag-overnight, magpabook na agad sa mga hotel bago pa kayo pumunta dahil maaaring mahirapan kayo pag walk-in lalo pag holidays. Nasa 1,600 to 2,000 pesos ang presyo ng mga hotel for 2 packs. May number coding nga rin palang ilang kalsada ng Baguio. Kasamang motorsiklo, search nyo na lang sa Google para mas maliwanagan kayo. Salamat sa pagsama sa biyaheng ito. Sana ay makasama ko pa kayo sa mga susunod na video. At please palike naman itong biyaheng Manila to Baguio. Hanggang sa muling biyahe, mabuhay kayo. Paalam!